Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron tayong latest weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ano nga ba ang inaasahan nating magiging panahon ngayong araw mga kababayan, at may namomonitor na nga ba tayong pamumuo ng sama ng panahon o bagyo na posibleng pumasok sa loob ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw? Alamin po natin lahat yan ng sabay-sabay mga kababayan dito po sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan mga kababayan ay nakakaranas ngayon ng maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng shearline at northeast monsoon. Dahil nga sa patuloy na pag-iral ng shearline ay apektado ngayon ang malaking bahagi ng Southern Luzon, lalo na mga kababayan dito po sa mga lugar sa Quezon, Cavite, Laguna, dito rin sa bahagi ng Marinduque, Oriental Mindoro, kasama na din mga kababayan ang Isabela, Quirino, Nueva Ecija at sa Metro Manila. Kaya mga kababayan, asahan po sa mga nabanggit natin ng mga lugar na ito ay makakaranas ng mga maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible din na mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magdudulot ito ng malalakas na pag-ulan. Kaya maging handa po tayo mga kababayan ko, lalo na sa mga nakatira dyan sa mga nabanggit natin na area. Samantala mga kababayan, northeast monsoon naman ang nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Dahil dito ay magiging maulap hanggang sa madilim na kaulapan na sinasamahan ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Hindi naman inaalis ang posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magdadala ito ng matitinding pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po sa mga kababayan natin dyan. Dito naman sa Ilocos Region at sa malaking bahagi ng Central Luzon mga kababayan ay makakaranas naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms. Dulot pa rin ng epekto ng northeast monsoon, kaya palagi pa rin po magdala ng payong mga kababayan, panangga po sa mga biglaang pag-ulan. At sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa mga kababayan, magiging maulap hanggang sa madilim na kaulapan na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Ang mga pag-ulan na ito mga kababayan ay dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala mga kababayan, marami po sa atin ang nagtataka at nagtatanong kung may bagyo ba, bunsod nga ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa kasalukuyan mga kababayan ko, wala pa po tayong namomonitor na anumang sama ng panahon o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya magandang balita po yan mga kababayan. Pero take note po mga kababayan, hindi po inaalis ang tsansa na posibleng meron tayong mamonitor na dalawang sama ng panahon o bagyo sa mga susunod na linggo. So yan po mga kababayan ay posibleng makita po natin yung magiging development ng potential cyclone threat na ito next week sa loob o labas ng ating area of responsibility. At kung sakaling pumasok po mga kababayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay tatawagin itong Bagyong Kerubin at ang pangalawa naman po ay Bagyong Romina. Yan po yung dapat natin pagandaan mga kababayan, pero sa ngayon maganda po ang ating magiging panahon. Pero ulitin lang po natin mga kababayan, di po inaalis ang tsansa na may posibleng may mabuo o pumasok na bagyo sa mga susunod na linggo. Expect din po natin ang paminsan-minsang malamig na panahon dulot nga ng umiiral na amihan. Bukas naman mga kababayan, asahan pa din ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng shearline at localized thunderstorms. Kaya muli po mga dapat nating gawing paghahanda at pag-iingat mga kababayan tuwing nakakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan. Yan po muna ang ating latest weather update natin at ulat panahon ngayong araw mga kababayan. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.